Gusto mo bang makipagkwentuhan, bunso? Usap tayo tungkol sa buhay. Ate mo ito. Tara, pag-usapan natin ang mga pangarap. Isa kang kalamidad. Maging mabait ka at hayaan mong ikaw ang hapunan ko ngayong gabi. Hindi mo ba gustong malaman kung sino talaga ako? Ikaw si Shu 181. Yang, isa ka ring kalamidad. Kumakain ka ng madilim, puro kalokohan. Ako si Hishu. Isang buwan ang nakalipas. Napadpad ako sa mundong ito na natatakpan ng makapal na ulap. Isang mundo na sinakop ng mga dayuhan. Iba't ibang uri ng halimaw ang lumitaw sa loob ng ulap. Paulit-ulit nilang sinasalakay ang mga lungsod. Kinakain nila ang mga tao. Walang bisa ang mga modernong sandata laban sa mga halimaw sa ulap. Ang buong sangkatauhan ay nahulog sa kaguluhan at pagkakawatak-watak. Imperyo ng Kastilyo, lupain ng matinding araw, kaharian ng malamig na taglamig, lahat ay nabagsak at nasakop. Tanging ang Daksha, na may mga gising, ang natira. Sila ang lumalaban at tumatalo sa mga halimaw. Bantay sarado nila ang hangganan ng bansa. Ang mga gising na tao ay may kakaibang kapangyarihan. May kabuuang 240 na mga show na pinagpala, kapag ang gising na kapangyarihan ay kabilang sa show series. Ang unang 180 sa listahan. Sila ang tinatawag na mga gising. Pero kung kabilang ka sa huling 60 ng show series, nagkakaroon ka ng anyong halimaw. Nagiging isang kalamidad ka. Kapag nagutom, gusto mong kumain ng tao. Kung hindi mo mapupuno ang tiyan mo, tuluyan kang magiging halimaw. Busog na ako. Isang buwan kong tiniis ang gutom. Sa wakas, nawala na. Pagkatapos kong maging kalamidad, araw-araw, gusto kong kumain ng tao. Dati akong pulis. Hindi ko kayang kumain ng tao. Pero pwedeng kainin ang mga masamang kalamidad. Nagpapanggap akong delivery para matakpan ang galaw ko. Pinipili at hinuhuli ko ang mga masamang kalamidad. Para sa akin, sobrang dali lang yan. Ang teknolohiya ng mundong ito ay atrasado. Kahit walang surveillance. Pero ang mga kapangyarihan dito ay kakaiba at mapanganib. Hindi pwedeng mag-iwan ng kahit anong ebidensya na mahahalata ng iba. Isa akong kalamidad. 恭喜你已经完成1阶任务，你的序列181杨戬已经升至2阶，力量和敏捷大幅强化，并将得到一个可选技能。道面1级，此技能可以让通过接触复制其他人的脸，是72变的起始技能。你可以通过此技能选择一只犬科动物进行契约绑定，增强战力。 在不发动蛇眼技能时，可以用此技能消除额头中间的蛇眼，隐藏自己的身份。 Nag-level up ako. Anong skill kaya ang pipiliin ko? Barikadahan ang lahat ng labasan. Laging handa sa pag-atake. Tatlo-tatlo kada grupo. Kapag nakasalubong ng kalamidad, agad magpasigaw ng alarma. Baka illusion type ang kapangyarihan ng kalaban. Mag-ingat sa mental attack. Ahensya ng pagsupil ng mga anomalya. Yung ahensya na nanghuhuli ng mga kalamidad. Opisyal na institusyon. Nahuli nila si Ate Tang nang medyo huli na. Pero nung ako ang hinuli, tamang-tama lang ang timing. Nakakainis. Hindi na ako umabot para makatakas. Anong gagawin ko ngayon? Kailangan kong magpanggap na kaka-rating ko lang dito. Wala akong alam sa kahit ano. Magandang araw po. Dumating na po ang delivery ninyo. Huwag kayong pumasok. May kalamidad sa loob. Delikado. Nilalang, halimaw. Tulungan niyo ako, buhay ko na ang nakataya. Hindi siya halimaw, isa siyang kalamidad, huwag kang matakot, patay na siya. Hepe Sima, paunang pagsusuri, patay na ang kalamidad mga kalahating oras na ang nakalipas. Gusto mo bang i-lockdown ang lugar na ito? Magsagawa ng inspection. Wen Yuan. Anong tingin mo sa batang ito? Kuya Delivery, isang patay na parang multo lang.
Pero ang buhay niya, napakaswerte. Dumating ka man Som, hindi ka pa rin makakatakas sa kamatayan. Hayaan mo akong tumingin. Gawan mo siya ng simpleng tala. Pirmahan mo pa ang kasunduan ng pagiging lihim, tapos pwede nang palayain. Hepe, pinaghihinalaan mo ba siyang pumatay sa babaeng anomalya? Imposible. 18 lang siya. Hindi ako ganoon kasigurado. Paano kung siya rin ay isang anomalya? Bakit mo ginugulo ang ayos ng buhok ko? Buti na lang pinili ko ang kakayahang magtago. Tinago ko ang ikatlong mata ko. Kung hindi, siguradong nabuking na ako. Hishu, 18 anyos. Estudyante ng ikatlong taon sa mataas na paaralan. Bakit ka pa nagpa-part-time bilang delivery? Para kumita ng pambili ng gamot na panggising. Hindi. Nag-iimbestiga ka ba ng delivery network? Makakatulong ito para mabilis mong matukoy kung sino ang anomalya. Saan pwedeng manghuli ng kapwa anomalya? Dinudungisan mo ang pangalan ko. Hindi nyo mahuli ang tunay na salarin. Gusto nyo lang akong gawing scapegoat. Ikaw mismo ang nagsabi niyan sa akin. Ako si Shu, may Mozi sa ika-13 Freud. Kaya kung magbasa ng isip, Hishu, ikaw ang anomalya. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ka, siguradong mapapahamak ka. Siya ba talaga si Freud? O niloloko lang niya ako? Isakripisyo ang sariling katawan. Nagpupumilit ka pa rin hindi magpalit ng anyo. Sige, hanggang dito na lang. Hindi na ako tataya, labanan na, magpalit ka na ng anyo at tapusin mo siya. Hindi naman sanay si Freud sa pakikipaglaban, kaya ko siyang tapusin. Hindi pwede, bawal magpalit ng anyo, tumaya pa rin ako na siya ang sisubog. Tama ang hula ko, alam ko na. Napakabihira ng mental na Freud. Ang galing ng taong ito. Hindi na dapat ako hinuhusgahan bilang nobody. Bro, huwag kang magalit. Isa lang itong pagsubok. Congrats. Pasado ka na. Bigyan mo ako ng 30,000 pambayad sa gamot. O kaya, pwede nyo na lang akong tapusin ngayon. Kung hindi, ikakalat ko ang nangyaring ito. Gagawin kong mabaho ang pangalan nyo. Bro, relax lang. 3,000, 3,000 lang. Paglabas mo, huwag kang magkalat ng chismis. Kaklase kong si Hishu. Bilib ako sayo. Bukod sa pera, bibigyan pa kita ng dagdag na bayad. Simula ngayon, lahat ng estudyante ng ikatlong taon sa Chong City, sa pilitang magpapaturok ng gamot na panggising. Hindi mo na kailangang mag-ipon para sa gamot. May ganyang kagandang bagay ba? May maliit akong suhestyon para sa'yo. Kapag tinurukan ka ng experimental na gamot na panggising, subukan mong lumayo sa mga kaklase mo. Bakit? Yung gamot ngayon, pinakabagong uri, espesyal para sa mga anomalya. Kung may anomalya sa mga kaklase mo, pagkatapos maturukan, sisubog ang buong katawan niya at mamamatay. Pinaghihinalaan pa rin ako ni Sima Shen na anomalya ako. Totoo ba talagang kailangan ang sapilitang paggising? Paano kung sinusubukan lang ako ni Sima Shen? Tingnan natin kung kakabahan ako o hindi. May nagising na naman sa Chong City kamakailan. Ika-9 sa serye. Nubu, yung malapitang walang talong tagapagpatay sa serye. Sino ba ang sobrang swerte ngayon? Si Chu Chengai, anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Chong. At siya pa ang campus heartthrob ng unang paaralan ng lungsod. Talagang nakakainis kapag kinumpara mo ang sarili mo sa iba, no? Lahat ng magagandang bagay, parang laging napupunta sa mga kagaya niyang second generation. Chu Chengai. Yung bully sa school natin na mahilig mang-api. Nagising na pala siya sa kapangyarihan niya. Lubo pa ang nakuha niyang serye. Grabe. Sistema. Paano umabot sa ikatlong antas? Pakikumpirma ang natatanging misyon. Dumaan sa isang matinding pagsubok ng lakas. Isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sagad na sagad. Talunin ang kalaban. Isang matinding pagsubok ng lakas. Labanan sa bingit ng kamatayan. Kung pipili ka ng kalaban, lubo, hindi na masama yun. Kung tingin mo isa akong salot, at hindi ordinaryong tao, edi sige, magpapanggap na lang akong awakened. Sima Shen, papakita ko sa'yo ang paggising ko.难道是医管局的人进我家了？ Tia. 小姨， Xiao Shu, hayop ka, lumabas ka nga dyan. Akala ko mula bata pa lang, parang kapatid na kita. Nasilip mo pa talaga ako, ha?
Guzin Ren, mas matanda ka lang ng 3 taon sa akin. Bawasan mo nga yung daldal mo. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin. Astig, astig. Oo, ang galing mo talaga. Tia, dito ka na ba titira sa bahay namin? Matagal ka bang mananatili dito? Galing ako sa lungsod ng Chong para sa assignment. Saan ba ang assignment mo? Dito mismo sa school ninyo. Bakit nga ba inimbita ka ng school namin? Kaya nyo ba akong imbitahan? Utusan yan ng imperyo. Basta, classified info yan. Sumunod ka na lang, huwag masyadong maraming tanong. Si Tia ay galing sa Bureau of Education. Totoo ba ang sinabi ni Sima? Yung sapilitang paggising sa martial arts exam, totoo ba yun? Tia, anong serye mo? Serye 13, Freud. 弗洛伊德。 Xiaoshu, huwag kang mag-alala. Hindi ko babasahin ang iniisip mo. Pwede kang magkaroon ng sarili mong lihim. Cheng Yanwan, ang tanga mo talaga. Ikaw na nga tong mukhang pulubi na nagkakalat dito. Karapat dapat ka bang makilala ako? Cheng Yanwan, ganyan ba talaga ang sitwasyon sa bahay nyo? Hindi ka ba nahihiyang makipaglapit kay Chu Chengay? Itong kaklase natin. Pakilinis mo nga ang maduming lugar na yan. Nagkukunwari ka pa. Sa tingin ko, isa kang traidor. School ito. Hishu, anong pakialam mo? Sino ka ba para makialam? Maniwala ka, isang tawag ko lang. Sisiguraduhin kong magdusa ka habang buhay. Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng martial arts. Matatakot na ako sa'yo. Lahat kayo, maghintay lang kayo dyan. Ang tapang mo rin ha, ganyan ka makipag-usap sa akin. Guguluhin ko yung mukha mo. Ang galing mo talagang humanap ng lalaki, ha? Chu Chengay, ikaw na. Pati si Hishu na parang walang kwenta. Sumasali na rin, hindi ba? Hindi ko naman kilala kung sino yung Chu Chengay na yan. Hishu, ngayon ko lang din siya nakita. Kaklase, ang tapang mo mag-utos, ha? Cheng Yanwan, guguluhin ko yung mukha mo. Tingnan natin kung makakalapit ka pa kay Chu Chengay. Hishu, huwag kang makialam sa mga walang kwenta. Hishu, huwag kang magkamali ng intindi. Si Yuan, nagbibiro lang kay Yanwan. Pinagtitripan lang siya. Oo. Lahat naman tayo kaklase dito. Paano naman maglalabas ng totoong sandata dito? Bakit lahat ng ginagawa niya sa'yo, binabalik din niya? May marka sa mukha mo. Sa kanya, wala pa. Ituloy ang laban. Tama na. Sige na, pakiusap sa inyo. Ayos na. Salamat sa'yo, Hishu, kaklase natin. Libre kita ng pagkain, Terra. Hindi ba siya si Cheng Yanwan, yung campus crush? Paano naman siya makakakain kasama si Hishu? Hinabol ni Chu Chengay si campus crush. Ang tagal na, hindi pa rin niya nakuha. Kung malalaman niyang natalo siya kay Hishu, siguradong hindi siya papayag. Pagdating ng oras na yon, lagot na si Hishu. Hishu, buhay na buhay ka ah. Nagkalakas loob kang ligawan ng babae ng boss. Ikaw talaga ang hinihintay namin. Dapat malaman ni Chu Chengay na ang babaeng gusto niya, ako na ang kasama. Huwag mong akalain na magaling ka. Yung three-legged cat na skills mo, puro yabang lang. Sinasabi ko sa'yo, noong nakaraang buwan lang. Nagising na ang boss namin. Tapos ka na. Ngayon din, magpapadala ako ng mensahe kay Boss Cho. Hintayin mo lang. Bukas, siguradong sisirain ka ng boss. Sino bang tinatakot mo? Sige, tawagin mo si Chu Chengay, kahit dumating pa siya. Akala mo ba siya may-ari ng eskwelahan? Sige. Hishu, may tapang ka pala. Anong klase bukas ang pinakamaraming tao? Yung klase namin, pangatlong period sa umaga bukas. PE. Yun, 3 section sabay-sabay. Ano na naman kayang trip niya? Si Chu Chengay, kaya pa niyang magpakitang gilas sa harap ng lahat. Sisiraan niya ako, kung hindi ka pupunta sa pangatlong period ng PE. Bukas, isa kang duwag. Siguradong pupunta ako, kung hindi pupunta si Chu Chengay. Kayong lahat, puro duwag. Basta, harapin natin to. Noong bata pa si Boss Cho, takot sa kanya buong eskwelahan. Nagulat ang lahat sa tapang ni Hishu.
Parang siya pa ang naghamon ng away. Sa simula pa lang, sinadya niyang lapitan si Campus Crush para galitin si Chu Chengai. Sadyang tusaw ang mga bata sa edad na to. Pagdating sa gulo, walang atrasan. Wen Yuan. Sa tingin mo, bakit sumagot si Hishu? Siguradong talo siya rito. Galit na galit, parang namumula na sa inis. Hindi. Ang gusto niya, masaktan at mapunta sa ospital. Tapos, may dahilan na siyang iwasan ng exam sa martial arts. Ang galing ng plano niya, halos perpekto. Kayo pa rin ba'y nagdududa na si Hishu ay isang panganib? Pero isa lang siyang estudyante. Talaga bang ganun siya katalino at tuso? Bukas, maglalaban sila. Panoorin natin bukas, malalaman din natin. Sa gym ng basketball. Hishu, ano na? Lumabas ka na. Kung hindi, pagbubuwagin ko kayong lahat. Chu Chengai, bakit ka nagdala ng ganito karaming tao? Kasama mo ba si Baling? Itong eskwelahan na to, kung hindi dahil sa donasyon ng pamilya ko, hindi to tatakbo. Zai Senador, ikaw na teacher. Isa ka lang aso. Naglalakas loob kang sumigaw sa amo mo. Lumapit ka rito. Sir, magtuturo ako sa iyo ng leksyon ngayon. Isa ka lang namang tambay sa kalsada. Pangalawang pwesto, si Spartacus. Gusto mo pa akong turuan. Sundalo ako ng Daksha. Naranasan ko na ang digmaan. Sa tingin ko, karapat-dapat ako. Isang pangalawang pwesto lang sa rangkang. May lakas ka pa talagang magyabang sa harap ko. Nagising ka na, rangkang siyam, lubo. Rangkang ng mga hari. Hehe, at least marunong ka pang tumingin. Tandaan mo yan. Kayong lahat, parang mga aso ko lang. Ngayon, sino pa ang gustong magsalita para kay Hishu? Hishu, duwag ka pala. Kung hindi ka palalabas, yung teacher mo, bawat kaklase mo, babalian ko ng paa. Commander, mukhang sobrang bayulente si Zhou Chengai ngayon. Kung kailangan, gamitin mo ang iyong kakayahan sa espasyo. Ilabas mo ang mga normal na estudyante. Hishu. Teacher mo, malapit nang mabalian ng buto. Nasaan ka? Nandito ako. Bitawan mo si Teacher Zai Senador. Lalabanan kita. Cheng Yanwan, bakit siya ang pinili mo? Hindi ako. Hindi ba siya walang kwenta? Hishu, hindi siya walang kwenta. Mas magaling siya sa'yo, daan-daang beses pa. Gusto ko ngang makita. Kung si Hishu maging inutil, magugustuhan mo pa rin ba siya? Magugustuhan mo pa rin ba siya kung ganun? Commander Sima, dumating ka rin pala. Handa na ang mga aktor. Magsisimula na ang palabas. Sinuri ko na. Lahat ng galaw ng rangkang na ito ni Libay. Kayang tapatan lahat ni Yang. Sakto para magpanggap ako. Hishu. Anong nangyari sa'yo? Epilepsy. Diretsong natakot ang batang to kay boss. Zhou Chengai. Kakagising ko lang. Anong rangkang ang nagising mo? Rangkang 128, Libay. Pinakawalang kwentang magician. Pinakainutil sa close combat. May lakas ka pang tawagin akong boss. Si Libay, rangkang na parang isdang halo-halo lang. Nagkunwari siyang parang nagising si Wo Cubing. Kagabi, tinalo ni boss yung second stage na Libay. Mga 2 segundo lang ang inabot. Tapos na. Hindi malakas si Libay. Hindi lang siya mahina, sobrang hina niya. Si Libay, kahit rangkang, ay isa ring awakened. Parang yaman ng sangkatauhan na rin siya. Hindi natin pwedeng hayaan si Hishu. Mabiktima ni Zhou Chengai. Tingnan muna natin. Hishu, ano ba talaga ang plano mo? Hishu, inutil ka talaga. Grabe, buhay na buhay ka ah. Si boss, rangkang ng killer god, lubo. Ikaw na inutil. Libay, paano ka nagkalakas ng loob? Tunay kang apo. Halika, subukan mo nga ako. Pinatawa mo si Lolo. Ikaw na inutil, anong laban mo sa akin? Boss, huwag mo na siyang patulan. Isang galaw lang, tapos na siya. Panoorin ng buong paaralan. Kahit anong basura, hindi ka bagay kalabanin. May lakas kang galitin si boss. Patay na si Hishu. Hishu, dapat mag-ingat ka, ha?
Hishu, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhad ka at magbaw ng 3 beses. Sumigaw ka ng 3 beses. Lolo, iligtas mo ang buhay ko. Pwede kitang patawarin. Buhay ka pa. Hindi mo ba nakikita? Ang tubig ng ilog Wanghe ay bumabagsak mula sa langit. Dumadaloy ito papunta sa dagat, hindi na babalik. Bakit ang bilis mo? Posible bang totoong nagising na siya bilang libay? Commander, ang bilis ni Hishu ay patong-patong na tumataas. Ito ang tipikal na katangian ng serye ng Lee. Pati mga kakayahan, sakto ang laban. Alam ko. Baka hindi nga talaga siya isang sakuna. Mali lahat ng mga hinala ko dati. Anong nakita ko? Ang mayabang ng langit si Lubu. Hindi ko inakala, tinalo siya ng isang walang kwentang libay. Bagsak na siya. Hishu, huwag kang masyadong magyabang. Hindi pa nga ako seryoso lumaban. Boss, ipakita mo ang tunay mong lakas. Ang serye ni Lubo ang pinakamalakas. Tama ang sinabi mo. Hindi ako pwedeng matalo sa isang walang kwentang libay. Hindi pwede. Iyan ang natatanging kakayahan ni Lubu. Pag-antala ng pag-level up, second stage Lubu. Hishu, kaya pa ba ng libay mo natalunin siya? Isa kang dukhang hindi man lang makabili ng kotse. Napilitan pa akong. Ginamit ko na ang naipon kong pag-antala ng pag-level up. Dapat lang, mamamatay na akong walang pagsisisi. Ngayon, sigurado ng patay si Hishu. Libay laban kay Lubu. Hishu, dapat kang manalo. Commander, siya ay tunay na nagising. Hindi siya isang sakuna. Hayaan mo akong iligtas siya. Hintayin pa natin. Para saan? Hihintayin pa ba nating mamatay siya? Hishu, hindi siya lumalaban ng todo. Kabayo na may 5 kulay, baluti na ginto. Ipalit ang kabayo para sa masarap na alak, kasama ng kaibigan, sabay ubos ng mga luma at malungkot na kwento. Ganyan ang buhay ng isang mandirigma. Hishu. Boss, nakatayo pa siya. Panalo si boss. Sabi ko na nga ba, paano matatalo ni Lubo si Libay? Hishu. Hishu, nasaan ka? Yung walang kwentang iyon, siguradong ginawang karne na lang. Hishu, ayos ka lang ba? Bakit nakatayo pa siya? Boss, bilisan mo na. Boss. Boss. Si Hishu ang nanalo. Ayos na. Sa harap ng napakaraming tao, nagising at tinalo si Chu Chengai. Siguro naman malinis na ang mga hinala tungkol sa sakuna. Baliw ka na ba? Si boss ang anak ng pinakamayamang tao sa Chong City. Kapag may nangyari sa kanya, wala ni isa sa atin ang makakaligtas. Pati buong pamilya nyo, lagot din. E ano naman ngayon? Sima Shen. Hindi ako naniniwalang hindi ka pa darating. Tama na. Dapat agad gamutin ang sugat ni Chu Chengai. Hindi tayo pwedeng mawalan ng Lubu. Malaki ang kinalaman nito sa kapakanan ng Daksha, Commander Sima. Sakto naman. Aba, andito ka lang pala simula kanina. Kanina, ang mga kaklase at guro ko, noong pinagbabantaan ni Chu Chengai ang buhay mo, walang nakialam, walang may paki sa interes ng Daksha. Ngayong mamamatay na ang anak ng mayaman. Bigla na lang. Nagningning ang interes ng Daksha. Hishu. Huwag mo akong sarkostakuhin. Kung mapahamak ka, ililigtas din kita. Si Wen Yuan ay sequence 56 Muzi. Kanina lang siya, kaya kanyang ilabas sa espasyong iyon anumang oras. Opisyal na Sima Shen. Sabi niyo iyan, poprotektahan niyo ang anak ng mayaman. At poprotektahan din ang isang mahirap na awakened na gaya ko. Tama ba? Siyempre, huwag kang mag-alala. Tiyak na ililigtas kita, mula sa impluensya ng pamilyang Chu. Poprotektahan kita, dahil, interesado talaga ako sa iyo na pinaghihinala ang awakened. Sobrang interesado ako. Anong ibig sabihin ng pinaghihinala ang awakened? Hishu,
Huwag ka nang magpanggap. Taglay mo nga ang lahat ng mga katangian ni Libay. Pero ang problema ay masyado kang lampas sa pamantayan. Opisyal na Sima Shen, may gusto akong itanong sa inyo. Nakakita na ba kayo ng tunay na henyo? Ano? Ang ibig kong sabihin ay iyong uri, na itinakda ng tumayo sa rurok mula pagkapanganak. Huwag nang magtagal, sa taas na hindi maabot ng iba sa buong buhay nila. Sa edad na 20, nakatayo na siya roon at minamasdan ang lahat. Gusto mong sabihin na ikaw ang taong iyon. Ang gusto kong sabihin ay, Sima Shen, hindi dahil hindi mo pa nakikita, ay hindi na ito umiiral. Ikaw, sinasabi mong poprotektahan mo ang Daksha, pero bakit pakiramdam ko ang pinoprotektahan nyo? Ay ang sarili nyo lang na reputasyon. Mahirap bang aminin na nagkamali kayo? Hishu, paano ka makipag-usap sa nakakataas? Isang opisyal na umaasa lang sa sariling hinala, para pagbintangan ng ibang tao. Karapat dapat ba siyang tawaging opisyal? Hishu, ayusin mo ang pananalita mo. Estudyante ka lang. Opisyal, tandaan nyo ang posisyon nyo. Tagapagpatupad lang kayo ng batas. Ang tagapagpatupad ay dapat may ebidensya bago manghuli. Ang pang-amoy ko sa sakuna ay hindi kailanman nagkamali. Kung ganoon, binabati kita. Ngayon ang magiging unang pagkakamali mo. Malalaman natin agad kung ito nga ang una. Anong ibig mong sabihin? Sa araw ng pagsusulit sa martial arts, lahat ng kukuha ng pagsusulit ay kailangang turukan ng awakening serum. Kahit nagising na ang kapangyarihan mo. Doon natin makikita kung ikaw ay isang awakened o isang sakuna. Isang test lang, malalaman na. Hishu, inaabangan ko ang araw na iyon. Kuya, pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi namin nakilala ang isang tulad nyo. Patawarin niyo po kami. Hindi namin alam na ganito pala kayo kalakas. Hindi na mauulit sa susunod. Liz. Pipiliin ko ang una. Pahirap ng pahirap ang misyon. At pati na rin itong mutasayon, kapag naging halimaw na ang katawan ko. Makikita na ng lahat na isa akong sakuna. Ihahatid na kita pa uwi. Balita ko, mas malakas daw kumain ang mga awakened kaysa sa mga normal na tao. Baka kasi magutom ka. Yan, ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Yan, hanggang dito na lang ako. Salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Hishu. Yan, medyo naninibago ako kapag ganyan ang tawag mo sa akin. Sa bahay, Xiaowan ang tawag sa akin ni Mama. Sige, kita na lang tayo bukas, Xiaowan. Kita-kits bukas. Sana hindi na lang ako naging isang sakuna. Hishu, papatayin kita. Sisirain ko ang dangal mo sa harap ng lahat. Magpagaling ka muna ng maigi. Yung Hishu na yun. Papa, buburahin ko siya sa mundong ito. Pa, seryoso ba? Kailan ba nagsinungaling si Papa sa'yo? Gutom na ako. Muntik na akong mawala ng kontrol. Pinaghihinalaan pa rin ako ng Sima Town, ang ituturok na reagent sa Wushu exam. Mabubunyag ang tunay kong pagkatao niyan. Kailangan kong lumunok ng 30 Sigma Beast Core sa loob ng 10 araw. Kung hindi, magiging ahas ako. Mas mabilis akong mabubuking. Papatayin agad ako ng ahensya ng pamamahala ng abnormal. Tita, patay kang bata ka. Tita na sakuna. Anong sabi mo? Ang lakas ng loob mo. Binugbog mo ng ganoon si Zhou Chengai. Kilala mo ba kung sino ang tatay niya? Bukas na bukas din. Lalapain ka ng mga sakunang inuupahan ng pamilya Zhou. Kakainin ka nila ng buhay. Kakalat ang bituka at lamang loob mo sa sahig. Kung sa bagay, masyado ko palang minaliit ang sitwasyon. Kahit ang ahensya, hindi ako kayang protektahan. Ano na ang gagawin ko? Sa puntong ito, may isa na lang paraan. Anong paraan? May isang taong may malakas na impluwensya, na kayang tapatan ng pamilya Zhou. Sino?
Ang boss ng gang. Interesante. Kung gagamitin natin ang koneksyon nila, baka makakuha tayo ng 30 mahiwagang elixir. Ospital. Teritoryo ito ni Bao Yuanzhang. Maupo ka. Pogi. Gusto mong magmakaawa sa akin para sa buhay mo. Siyempre, kaya kitang protektahan. Pero ang tanong, karapat dapat ka ba? Ikaw, isa ka lang namang walang kwentang libay. 包院长， Oo, isa lang siyang libay. Pero siya ang bumuhat sa laro. Isang libay na tumalo sa isang malakas na kalaban. Isang hamak na libay, tinalo ang isang lubo. Ayos to, Kaya mo bang protektahan? Pwede naman. Pero may kapalit. Anong kapalit? Sumali ka sa samahan ko. Tapusin mo ang isang misyon. Sige. Pumili ka ng codename. Qingming. Qingming, sigurado ka ba? 确定。 Sigurado. Belo, ito na ang ikalimang henerasyon. Qingming, dalhin mo siya kay Kuya Lichun. Talagang paslit pa ang isang to. Ang pangit ng panlasa niya. Pinili pa ang codename na may pinakamataas na tsansang mamatay. Mukhang hindi siya magtatagal. Kuya Lichun. Pinapanta ako ni boss para ihatid ang bagong solta. Sige, papasukin mo siya. 让他进来吧。 Anong pangalan? Qingming. Ha, Qingming. 清明， Iyong malas na codename na yun. Mga tropa, may isa na namang nagpunta rito para magpakamatay. Alam ba ng baguhan ang patakaran dito? Anong patakaran? Nakikita mo ba yung counter doon? Bago ka sumali, kailangan mo munang bumili ng gamit. 10,000 para sa damit, 20,000 para sa cellphone. Kapag nagbayad ka na, ituturing ka na naming pamilya. Pangungotong na yan Anong kotong? Hindi to kotong. Patakaran to. Baguhan ka lang, kailangan mo talagang magbayad ng entrance fee. Paano kung ayaw kong magbayad? Ayaw mo. Baguhan ka lang pero ang lakas na ng loob mong sumuwi sa patakaran. Ang tigas din ng ulo mo, bata. Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad kay Kuya Lichun. Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Kung lalaban kayo, laban na. Huwag na tayong magsayang ng laway. Masyado kang mayabang para sa isang baguhan. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Isang karayom mula sa 1,000 pagpanday. Pabaligtad na hakbang patungo sa itaas. Gusto mo na bang mamatay? Nasa puwet ba ang mga mata mo? Panlabas lang ang tinitingnan nyo, hindi ang kakayahan. Anong sequence mo? Libay. Kalokohan. Paanong naging ganyan kalakas ang isang libay? Xiaoshu, kumusta? Naging maayos ba? Maayos naman. Mabuti naman. Hindi ka ba nila pinahirapan? Array, ang likod ko. Hindi naman, naging mainit pa nga ang pagtanggap nila. 什么情况？ 夏至，这新人不讲规矩，你快帮我教训他！ 活该，早就看你们不顺眼了。 Gusto mo bang sumali sa grupo namin? Sa grupo nyo. Kulang kami ng tao sa squad ko ngayon. Mas mabuti na yon kaysa makasama ang mga basurang to. Si Yaji, ikaw. Tara na. Kuya Lichun, hahayaan na lang ba natin siya? Hayaan mo na. Alam mo ba kung anong misyon ang kukunin ni Qingming? Anong misyon? Magbabantay siya ng kargamento sa tren na yon. Maraming matang nakatitig sa biyaheng yan. Hindi yan kakayanin ng isang baguhang tulad niya. Pagdating ng oras, hindi na natin kailangang madumihan ang mga kamay natin. Tiyak na mamatay siya sa labas. Qingming, ito si Chushu. Siya ang sequence 54 na Nobel, eksperto sa bakbakan at pagsabog. Ito naman si Kuya Jingzi, sequence 102 Yuchigong. Matinding tank yan. At ang magsisilbing kapitan natin sa misyong ito, sequence 40 liubang, gumagamit ng wind spells. Ito si Kuya Jongkyu, nasa top 10 ng King Sequence. Walang talabang mga baril sa mga Sigma Beast, pero dahil sa sequence ni Kuya Jongkyu, kaya niyang gumamit ng baril. Kaya niyang lagyan ng spiritual power ang mga bala para makapinsala. Siya ang tunay na lodi rito. Sa kanya nakasalalay ang tagumpay ng misyong ito. Kuya Jongkyu, nandito na po kayo.
Tungkol sa misyong ito, ano ba ang kargamento? Lumang bersyon ng reagent ng pagkagising. Ipinapatupad na ng mga nakakataas ang bagong reagent, kaya ang ilang mayayaman ay natural na ayaw, na ang kanilang mga anak ay magkaroon ng tsansang maging tayo at sumabog ang katawan. Ito na ang huling piraso sa merkado ng lumang reagent na siguradong ligtas. Partikular itong hiniling ng royal family, nagkakahalaga ng 300 milyon. 300 milyon, napakalaking kita naman ng negosyong ito. Nakaabang din ang samahan ng kabilang pampang sa transaksyong ito. Hindi magiging madali ang biyahe nating ito. Samahan ng kabilang pampang, isang organisasyong puno ng mga tayo. Teka, sino ba ang batang ito? Siya ang baguhan, si Qingming. Anong sequence mo? Li Bai. Li Zi. Huwag kang maging pabigat. Kailangang lunukin ang Sigma B score. Kung hindi, hindi ka makikita, hindi pwede. Qingming, anong nangyayari sa iyo? 怎么了？ Namumutla ka, ayos ka lang ba? 没事吧？ Dating sakit ko lang na low blood sugar, may candy ba kayo? Meron, may tsokolate ako rito. Iba ang pakiramdam na ito. May tayo sa loob ng bagon na ito. Ito ang earthquake technique ni Zhang Heng. Plano ko sanang kunin ang reagent bago pumatay. Ngayong nabuko na ninyo ako, mamatay na kayong lahat. Qingming, itakas mo ang reagent, bilis. Ako ang team leader, makinig ka sa akin. Alis na, mamamatay ka lang kung mananatili ka rito. Walang makakaalis, kahit isa sa inyo. Kasalanan mo itong lahat. Qingming, wala kang kwenta. Isang hamak na libay. Nakuha mo pang umagaw ng pwesto sa team. Kulang tuloy tayo ng isang malakas na attacker ngayon. Kung hindi, hindi tayo magkakaganito kahirap. Chu-chu, huwag kang magsalita ng ganyan. Qingming, poprotektahan kita. Samantalahin mo ang pagkakataon para tumakbo. Nakakaantig naman ang samahan ninyo. Magtatago ka na lang ba sa likod ng babae? Isa ka talagang inutil na basura. Papanoorin na lang kita habang ang mga kasama mo ay bumubulagta sa harap mo. Xia Ji. Takbo na. Ano? Wala sana akong balak makialam. Pero parang naghahanap ka talaga ng kamatayan. Paano nangyari ito? Bata, kahit itinago mo pa ang lakas mo, ano naman? Kaya mo bang talunin kaming apat ng mag-isa? Tama. Kahit may kaunti kang galing, dito rin ang hantungan mo ngayong araw. Ibigay mo ang reagent, at baka gawin naming mabilis ang kamatayan mo. 4 laban sa 1, wala kang pag-asa. Sumuko ka na lang at mamatay. Apat laban sa 1. Nagkataon lang. Isa rin akong tayo. At saka, gutom na ako ngayon. Hehe.
Magandang skill nga ang earthquake technique. Sayang lang at hindi mo na ito magagamit kailanman. Yang Jian, ikaw ang Tayo na si Yang Jian. Bilis, tawagin ninyo ang lahat. Salamat at pinabusog mo ako sa pagkakataong ito. Ang mga basura ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Hindi. Huwag mo akong patayin. Handa akong maging alipin mo, kahit ano gagawin ko. Sabi ko na sa iyo, gutom na ako. Hindi ko siya makita. Nasaan na siya? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ikaw pala yan. Grabe, ginulat mo ako. HMPH, takot na takot. Eh di mamatay ka na ng tuluyan. Nasa level 4 ka na, ikaw talaga. Iniligtas mo ang lahat. Swerte lang. Ngayon, pumili ka sa tatlong skill na ito. Pumili ka ng isa. Katawan ng daw. Sa skill na ito, sa pamamagitan ng paghawak, makokopya mo ang katawan ng iba. Ito ay advanced skill ng 72 transformations. Gamit ang skill na ito, ganap mong magagaya ang hitsura ng kalaban. Ikalawa, pagpapatawag kay Xiao Tian Quan level 1. Sa pamamagitan ng skill na ito, pumili ka ng isang hayop na aso, para gumawa ng kasunduan. Ikatlo, Taong Bayan level 1. Kapag may paparating na panganib, may 80% kang tsansa pipili ako ng isa. 我选一。 Kung magnanakaw ka rin lang, ubusin mo na lahat. Ngayon, kung gusto mong umabot sa level 5, kailangan mong tapusin ang talent, na antas ng Pujun. Ang mga kakaibang halimaw ay nasa lihim na dungeon lang. Kailangang may grupo para sugurin yan. Pagkatapos ng Wushu exam, tsaka tayo maggrupo sa dungeon. May balita galing kay boss. Tapos na ang mission. Kumusta na yung Qingning na yun? Patay na ba siya? Hindi, buhay pa siya. Paano naman yung iba? Patay na si Jingzi. Naputulan ng braso si Chushu. Malubha ang sugat ni Siyaji. Gasgas lang ang nakuha ni Zhong Qiyu. Pero si Qingming, walang kahit isang gallows. Aba, ayos ah. May ibubuga pala ang batang to. May isa pang balita. Si Zhou Changfeng ng pamilya Zhou, nagdala ng mga tao sa istasyon para harangin si Qingming. Tawagin ang lahat, sumunod kayo sa akin. Direktor, kakampi tayo sa baguhan at kakalabanin ng pamilya Zhou. Sulit ba yan? Anong alam mo? Ang taong nakaligtas sa gitna ng sakuna, at nakabalik ng buhay, si Libay. Siguradong sulit yan. Sa wakas, lumabas din. Hishu, talo ka na dati, di ba? Ang bilis gumaling ng mga sugat mo ah, Hishu. Siguradong katapusan mo na ngayon. Senyorito Joe, si Hishu ay tauhan ni Boss Bao. Ang pagharang nyo ng ganito ay parang hindi tama, di ba? Si Boss Bao, ang hari ng underworld. Pakinggan nyo to, isang Libay, tauhan daw ni Boss Bao. Nakakatawa naman. Hishu, walang makakaligtas sa iyo ngayon. Baliin nyo ang mga binti niya. Aba, Boss Joe, mukhang masaya rito ah.
Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Qingling, salamat sa paghihirap mo. Boss Joe, kung may nagawang mali ang batang ito, sa akin mo sabihin. Ako na ang baalang magdisiplina sa kanya. Boss Bao. Talaga bang gagawin mo ito para sa isang libay at kakalabanin ng pamilya Joe? Kakalabanin, hindi naman sa ganoon. Narito lang ako para sunduin ang tauhan ko. Boss Joe, pagbigyan mo na ako. Kalimutan na natin ang nangyaring ito. Tungkol sa mga sugat ng anak nyo. Ako na ang bahala sa lahat ng bayad sa ospital. Hindi siya pwedeng makawala. Muntik na niya akong patayin, manahimik ka. Bata, ang swerte mo talaga. Hishu, humanda ka sa akin. Balang araw, itatomba talaga kita. Sige, hihintayin ko yan. Suming, mahusay ang pagkakatapos mo sa misyong ito. Ang espadang ito ay tinatawag na Wei Balisong. At ang mas importante pa rito, isa itong pambihirang labi mula sa hamog. Gantimpala ko na ito sa iyo. Ang mga labi ay ang mga bagay na naiwan sa loob ng kulay abong hamog. Mga bagay na hindi inaasahang nagkaroon ng kakaibang katangian. Sadyang napakahirap makahanap ng ganito. Masyadong mahalaga ang espadang ito para pakawalan. Kaya nitong patulugin o patumbahin ng kalaban kapag tinamaan. Tamang-tama ito para kay Libay na walang kakayahang mangkontrol ng kalaban. Salamat po, Boss Bao. Hoy, Hishu, may naghahanap sa iyo. Sino? Sino raw? Hishu. Xiaowan, bakit ka napadpad dito? Maliligo muna ako. Anong nangyari? May problema ba? Nag-apply ako para sa maagang sapilitang pagkagising. Ano? Kung magising ako bilang isang Taiwo sa gitna ng pagsusulit, ang sapilitang iniksyon na iyon, ay magiging sanhi ng kamatayan ko sa loob ng malamig na makinang iyon. Pero kung magpapa-iniksyon ako ng maaga, mamatay man ako, mas gusto kong nasa piling mo. Ang reagent na ito, ay gagawing abo ang sino mang maging Taiwo. Sisubog sila agad at magiging hamog ng dugo. Wala talagang tsansang mabuhay. Kung maging Taiwo man ako, iyon ang nararapat na katapusan para sa akin. Sa mundong ito, ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga Taiwo. Pinatay ng mga Taiwo ang tatay ko. Kung malaman mong isa akong Taiwo, gaganyan ka pa rin ba sa akin? Hishu, may huling gusto akong sabihin sa iyo. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong sabihin pero bawal. Xiaowan, mabuhay ka muna bago mo sabihin sa akin ang lahat. Sige. Salamat at hindi sumabog, laking pasasalamat ko. Hindi siya Taiwo. Wala ring ibang kakaibang pagbabago. Ibig sabihin, isa lang siyang ordinaryong tao. Hishu, nagising na ang kapangyarihan ko. Sequence 8, Luo Shen. Kabilang sa top 10 King Sequence. Xiaowan, ikaw na ang siguradong magiging top 1 sa Wushu exam ngayong taon. Wala nang duda, ikaw na talaga yan. Pagkontrol sa tubig ni Luo Shen at iba pa. Parang, may paraan ako, para makayanan ang sapilitang pagkagising sa darating na pagsusulit. Kahit saan ka maghanap ngayon, wala kang mabibili niyan. Lumang reagent. Kung hindi, ipapagamit ko na lang ito sa Xiaoshen ko. Kampante na ako basta pagdating sa awaken ng exam. Hindi ako makapaniwala, na mamamatay ako bukas sa loob ng bakal na kabaong na iyan. Wala na ba talagang ibang paraan para makalusot? Gaya ng pagsuhol sa doktor para turukan ako ng peking gamot, o kaya naman ay galawin ang makina para mandaya. Hishu, tingnan natin kung paano ka pa magtatago ngayon. Lalabas at lalabas ang lahat ng sikreto mo, wala kang matataguan. Chang Feng, sigurado ka ba talagang isa siyang Taiwo? Kailanman ay hindi nagkamali ang kutob ko. Patanjin nga ako. Hindi naman gwapo si Xiaoshu natin, di ba, Tia Jan? Anong ginagawa mo dyan? Noong bata pa ako, hindi ba araw-araw mo akong kinukulit noon? Gusto mo palaging magpahag kay Tia. Ngayon, laki ka na, ni hawak kamay, bawal na agad. Naalala mo pa ba yung 18 years ago? Nag-night market tayo noon, sabay gala. Nakipagsuntukan ka pa sa iba. Ikaw naman talaga yung binugbog nila, hindi ba? Nalagas pa nga ang ngipin mo noon, okay lang ba yon?
Dalawa nga yun, isa nalaglag agad sa lugar. Yung isa, gumalaw na, parang malalaglag na rin. Tapos nung kumain ka ng rice dumpling, sumama na rin yung isa, laglag na. Xiaoshu, grabe ka talaga ka-inosente noon. Noon pa lang, tahimik akong nangako sa sarili ko. Dahil sobrang inosente mo, kailangan kitang protektahan habang buhay. Tia, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bukas, sa Forced Awakening, huwag ka nang pumunta. Ano? Alam ko namang may personal na galit ka kay Sima Shen. Bukas siya ang mag-i-inspeksyon. Siguradong gagamitin niya yun para gumanti, kaya huwag ka na. Sasamahan na lang kita umalis. Alam na niya na may sumpa ako. Ang pagkakasunod-sunod ni Tia Jan. Tia Jan. Tia, sinuri mo ba ako sa panaginip? Kung hindi, paano mo nalaman? May utang na loob at galit ako kay Sima Shen. Ano bang iniisip mo? Hindi kita sinuri, ha? Ako ay tao ng palasyo. Itong bagay na to, kahit pakinggan lang, alam na agad. Kaya pala ganun. Kahit magaling ang pagkakasunod-sunod ko, sa'yo, hindi ko kailangang gamitin. Baka kasi hindi mo magustuhan kung gagamitin ko. Xiaoshu, ayokong payagan kang pumunta. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Si Sima Shen, para lang makagawa ng pangalan. Kahit anong bagay, gagawin niya. Baka mapasama ka pa sa kanya. Tia, kailangan ko talagang pumunta. Bakit? Kasi ang totoong laban namin ni Sima Shen. Ngayon pa lang nagsisimula. Anong ibig mong sabihin? Gusto niyang gamitin ako para umangat at yumaman. Sige na nga, bigyan ko siya ng isang napakalaking sorpresa. Sige, Xiaoshu ko, malaki ka na nga, may sarili ka ng desisyon. Oh, Tia, susunod na lang sa'yo. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Anong nangyayari? Sino ba ang pinaghahandaan nito? Isang libreng injection lang naman to. Kailangan pa bang gawing engrandi ang eksena? Kaklase kong si Hoshu. Nagkita na naman tayo. Sobrang inantay ko talaga ang araw na to. Sigurado akong maganda ang eksena kapag sumabog ka sa dugo. Baka madismaya ka lang, sir. Sabi ni Sima Shen, malalim daw ang pinanggagalingan mo. Matalas ka, marunong kang magtago ng sikreto. Kaya mo ba akong talunin? Saan mo nakuha ang tapang mo? Maganda ang pagkakasabi mo. Yan ang pamangkin ko. Gwapo o hindi, ako pa rin yan. Hushu, hintayin mo sa injection room mamaya. Tingnan natin kung makakatawa ka pa mamaya. Sir, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo. Huwag kang magpikit. Chief, baka may mamiss ka. Sayang kung palampasin mo. Ang unang estudyanteng tatanggap sa martial arts exam. An Xiaohui, sumama ka sa akin. Kaklase kong si An Xiaohui, pakihige sa injection chamber. Lahat ng departamento, mag-ingat. Simula na ang unang injection. Maylen, gising na ako. Ayos, ang galing. Hindi ito sakuna. Hindi maganda. Sakuna nga ito. Yaw-yaw. Yaw-yaw ko, grabe. I-record. Ang sakuna ni Lan Yaw-yaw, examine ni 006, ay naresolba na. Susunod, hindi ito magiging exit scene ko. Pag nabigo ang paggising, pangkaraniwang tao lang. Pag nabigo ang paggising, pangkaraniwang tao lang. Karaniwang tao. Salamat. Ang ika-101 na examine para sa martial exam, Hoshu. Sumunod ka sa akin. Sima Shen, gusto mo bang gamitin ang posisyon mo para mag-higanti? Pinapaalala ko lang sa iyo. Ang martial exam ay sakop ng departamento namin. Nasa loob ito ng tungkulin ko. Naimbestigahan na namin. May nandaya sa martial exam na ito. Kaya gagamitin ko ang isang karapatan. I activate ang special inspection team para sa random check. Susunod, ako ang bahala sa injection ni Hoshu. Chief Sima. Talagang pinag-isipan mo, ha? Hindi ba't ito na ang hinihintay mo?
Tama ka dyan. Hinintay ko ang araw na to ng kalahating buwan. Sige, tutulungan kitang makuha ang gusto mo. Dalhin siya sa injection chamber number 3. Si Hoshu, kahit kinakabahan, humiga sa injection chamber. Tapos, sumabog siya. Ako si Sima Shen, handang tumanggap ng award at promotion. Grand Destruction event ng buong palabas. Ha ha ha, Hoshu. Bilang isang rebelde, magaling ka na talaga. Diretso lang. Isa ka lang sa mga kaso sa record ko. Monumento. Susunod. Mamamangha si Sima Shen. Tinititigan si Hoshu. Lumabas siya mula sa injection chamber na walang gallows. Nabasag siya pero si Hoshu hindi sakuna. Isa lang siyang henyo na nagising. Si Sima Shen hindi naman detective. Isa lang siyang malaking tanga. Tapos na ang palabas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Simulan ang injection. Ganito na ang nangyari. Kahit anong tago mo, wala nang saysay. Ipakita mo na ang tunay mong anyo. Ayan na, dumating na rin. Nakita mo ba? Tama ang kutob ko. Si Hoshu ay isang sakuna. Sisubog siya at mamamatay. Basta may layo kita, ayos na. Hushu, lalaban ako kasama nila, at ililigtas din kita. Lahat kayo, tingnan ninyong mabuti. Si Hoshu ay isang sakuna, dapat lang siyang mamatay. Ano sa tingin mo, Chief Sima? Hindi. Imposible. Kapag na-inject ang gamot, sakuna at kamatayan ang kasunod. Paano ka namang walang nangyari? Nandito ako sa loob. Yung malakas na paggalaw sa loob, sinadya yun. Hindi ka ba napapagod sa kasipagan mo? Siyempre, tao lang ako. I report ang examinee, Hushu. Natapos ko na ang sapilitang pagbakuna ng pampagising. Para sa talaan, ito ay utos 128, libay. Grabe, muntik na akong atakihin ng batang yan. Napilitan akong gumalaw. Plano mo ba akong isumbong para sa personal na ganti? Ikaw talaga, Lodi sa gulo. Tara na, magpahinga ka muna. Parang may mali talaga ako. Ano bang balak mo dito? Mukhang enjoy ka ah. Suriin natin, pag-aralan. Hindi makapasok ang gamot sa dugo ko. Ginamit ko ang perlas ng Diyos ng ilog para sumipsip ng gamot. Tapos inilabas ko ulit. Hindi talaga makapasok ang gamot sa dugo ko. Sima Shen, panalo ako sa round na to. Hushu, halika dito. May misyon ako para sa'yo. Ano na naman ang gusto niyang ipagawa sa akin? Yung mga puting lobong-lobo ng samahan ng itim na kamay. Ilang taon na nilang nilamon ang pera ko. Ngayon, naglakas loob pa silang traidorin ako. Gusto kong linisin mo ang hanay para sa akin. Walang eye at irony isa, kahit hindi ko masyadong kabisado ang samahan ng itim na kamay. Pero kahit si Boss Bao, hindi niya kayang tapusin to. Malakas talaga sila, hindi basta-basta. Ibig sabihin, sobrang hirap ng misyon na to. Kapag sumiklab ang labanan, tiyak na mabubunyag ang kakayahan ni Yang. Hindi pwede, hindi ko matatanggap. Boss Bao, libay lang naman ako. Dapat magpadala kayo ng mas malakas. Noong nakaraan, tsamba lang talaga. At ngayon, ayoko na talagang tanggapin. Hushu. Akala mo ba kung sino ka? Nakikipagtawaran ka pa sa akin. Ako ang dahilan kung bakit ka buhay. Dahil lang sa akin, buhay ka pa. Huwag mong kalimutan. Sino ba ang tumulong sa'yo para kontrolin ang pamilya Joe? Hindi ito pabor sa akin. Ngayon, hindi ko dapat awayin siya. Pero sa susunod, kailangan ko talagang maghanap ng paraan para makawala. Ang itinuro ni Boss Bao ay, ako pala ang hindi marunong magplano. Sige, tatanggapin ko ang misyon na to. Ganito dapat, tandaan mo. Bukod sa pagbure sa kanila, kailangan mo ring ibalik ang lahat ng perang nilamon ng samahan ng itim na kamay nitong mga taon. Ang perang kinuha nila, dapat maibalik. Salamat sa pagpunta mo para tulungan ako, Wan. Masaya ako na natulungan kita. Nahulog kayo sa bitag. Alam ko na ay padadala ako ni Boss Bao. Ang lawak ng tanawin dito.
Pero hindi ito lugar para sa sniper, Kuya Mid-Autumn. Huwag mo akong maliitin. Boss Bao, wala na bang ibang tao? Nagpadala pa sila ng patapon na Lizzie para tapusin ako. Samahan ng itim na kamay. Pinakawalang kwentang assassin, si Lizzie. Nagpunta lang para mamatay. Haha, Diyos ng ilog. Sa harap ng linya, yung babaeng estudyante na bagong gising. Kahit mataas ang ranggo, so what? Yung bagong gising na Diyos ng ilog, nagpunta lang din para mamatay. Kuya, ikaw na. Ang ranggong ito, pinakamalupit na talaga. Assassin na may premium na sasakyan. Sniper mula sa malayo. Kuya Mid-Autumn, subukan mong magpaputok. Kuya Mid-Autumn, wala ka ng baril, patapon ka na lang. Yung babae ng Diyos ng ilog, maganda rin pala. Hulihin ng buhay. Kapag ibinenta mo sa kulungan, malaki-laki rin ang kita sa lakas mo. Libay, halos wala na ang mga kasama mo. Wala ka bang balak gawin kahit ano? Ay, nakalimutan ko. Basura ka talaga. Libay, kahit ano, hindi mo talaga kaya. Haha, tingnan mo yung hitsura niya. Natakot ka na. Ano? Ang ultimate move ng Jinghua. Libay, sigurado kang patay ka na. Nakaiwas siya. Bakit ang bilis ni Libay? Yisiwakon, unang galaw. Yisiwakon, ikalawang galaw, sunod-sunod na sibat. Yisiwakon, ikatlong galaw, ultimate move. Imposible, yung bilis mo. Ikaw ang pinakamabilis na nakita ko. Pati si Jingzhao, hindi tumama ang atake. Libay, hindi kita kayang talunin. Trabahador lang naman ako. Hindi ako nandito para magpakamatay. Suko na ako sa mission na to. Kuya-san, bumalik ka. Hindi ka pwedeng tumakas sa mission. Hindi pwede ganyan. Oras mo na, hintayin mo lang. 等等， Bakit? Natatakot ka na. Lumuhad ka na at magmakaawa. Baka pag-isipan ko pang bigyan ka ng buong pamilya. Hindi dahil natatakot ako. Gusto lang kitang tanungin. Ano yang nasa ilalim ng paa mo? Tubig ko yan. Si Xiaowan, siya na ngayon. Ah, hindi. Ano bang nangyayari dito? Akala mo hindi ko alam. Sinadya mong dalhin kami sa open field. Ano? Kung plano lang. Pinaghandaan na ni Xiaowan ang water beads. Kayang sumipsip ng water beads ko ng kahit anong likido. Kahit langis pa. Takbo na. Lahat, takbo na. Bitawan. Grabe, magkano kaya ang kikitain dito? Sa pagkakataong ito, iuuwi natin ang mga gold bar. Boss Bao, sa susunod na lang. Lagi tayong pinapadala sa mas delikadong mission. Hanggang mamatay tayo. Paano kung hatiin na lang natin ang mga gold bar? Pag-isipan mo ng mabuti. Ako ang nagligtas ng buhay mo, ha? Sige. Sige, ikaw ang masusunod. Wala na ang samahan ng itim na kamay. Ha, ayos. King Ming, hindi mo talaga ako binaygo. Pero si King Ming, hindi nag-uwi ng pera kay boss. Sabi pa niya, gusto raw niyang kumalas sa atin. Ang lakas ng loob mong trader rin ako. Kung kinurakot mo ang pera ko, alam mo na ang kahihinatnan. Boss Joe, may magandang balita ako para sa'yo. Yung batang tinatawag na Hoshu, hindi na siya tao ko ngayon. Hindi ba gusto mo ang buhay niya? May killer akong may re-rekomenda sa'yo. Shu 78, Diyos ng Luo. Miss, interesado ka bang pumasok sa Universidad ng Imperial? Ang sistema ng training ng mga gising sa Imperial U namin. Pinakamaganda sa buong bansa. Saan man pumunta si Hoshu, doon din ako. Bakit nga ba natin pinili ang Imperial U? Hindi rin naman masama ang Universidad ng Jinghua. Ah, ang ganda ng alok nila sa atin. Alam mo ba, sa pagkakataong ito, ang koanihan ng espesyal na autoridad. Pilit na Jin-Aisen gamit ang gamot. Alam mo ba kung saan galing ang gamot? Iyan ang Universidad ng Imperial natin. Mga resulta ng pananaliksik ng grupong pananaliksik L. Bukod pa dyan,
Kasulukuyan naming pinag-aaralan ng isang paraan na hindi na kailangan ng iniksyon. Makakakilala agad ng sakuna gamit ang paraang to. Darating din ang araw. Mawawala rin lahat ng sakuna, tuluyan. Professor Lin, gusto naming sumali sa Universidad ng Imperial. Pero may kondisyon. Kailangan mapasama ako sa research group na yan. Dapat ako mismo ang tutok sa proyektong ito. Kung hindi, kahit magtagumpay ang research, ako ang lihim na sandata ng sakuna walang makakahalata. Research group, ito ang pinaka-high level na classified project ng Universidad ng Imperial. Lahat ng kasali, puro top awaken. Pero ikaw, parang extra lang sa pila. Li Bai, Li Zi. Uy, sandali lang. Medyo late na. Balikan natin mamaya sa meeting. Hintay. Bakit ka ba nagmamadali, bata? Ganito, tulungan mo lang ako ng isang beses. Sa loob ng mahiwagang lugar. Hulihin mo ang isang 3 buntot na puting alupihan na marunong magtago. Ibigay mo sa akin para sa research. Pwede kitang ipasok kahit labag sa rules. Research group. Puting alupihan na marunong magtago. Ang discovery na to, baka totoong ebidensya. Kahit hayop, kayang magising ang sequence. Sapat para baguhin ang lahat. Professor Lin, may tanong ako. Ang alupihan ba? Counted as dog science? Counted ba yon? Professor Lin, tutulungan talaga kita. Hulihin ko yung 3 buntot na alupihan. Aso kong pangmalakasan. Hindi ka na makakatakas. Papa, kailan mo ba? Matatapos si Hoshu na yung abala. Di ko na matiis. Yung abalang yun, muntik na akong mapatay. Alam ko, pero estudyante pa rin siya. Kakatapos lang ng exam. Pag ginalaw mo siya ngayon, siguradong gulo. Anong gagawin natin? Hayaan na lang ba natin? Syempre hindi pwede. Naghanap ako ng hitman. Inirekomenda ni Boss Bao. Sequence 11, Beethoven. Sabi ng tao ko, bababa raw si Hoshu sa mahiwagang lugar. Sakto, mahiwagang lugar. Pinapapunta ako ni Professor Lin sa mahiwagang lugar para hanapin si Lizzie. Pwede kong isama si Beethoven pababa. Gumalaw sa loob ng mahiwagang lugar. Walang makakahalata, parang multo lang. Hoshu, gusto kong mamatay ka ng sobrang lupit. Boss, ako ang nagkamali ng matindi sa judgment ngayon. Nagdulot ako ng masamang epekto sa opisina. Humihiling akong tanggalin muna ako sa frontline. Ilipat na lang ako sa back office o records. Sima. Isang pagkakamali lang yan, hindi ibig sabihin talunan ka na habang buhay. Alam ko ang kakayahan mo. Hindi ako sang-ayon sa resignation request na to. Boss, ako, punong tanggapan ng pamahalaan ng Jing City. Bagong tatag na Special Investigation Team. Ikaw ang magiging team leader. Direktang makikipag-ugnayan sa grupong pananaliksik L ng Universidad ng Imperial. Promotion, isang level taas. Grupong pananaliksik L. Ito ang dating nilabas nilang research. Bagong bersyon ng Awakening Serum. Hindi ito 100% effective. Halimbawa, parang si Luo Shen na kayang kontrolin ang tubig. Sakuna, kasama si Gonggong, kaya niyang pigilan ang gamot na pumasok sa dugo. Hindi kayang matukoy. Gonggong at Luo Shen. May mga bagay na sa wakas na gets ko na. Hepe. Hindi kita bibiguin. Narinig ko, delikado raw sa mahiwagang lugar. Anong ikakatakot mo, basta't nandito ako? Hushu, ngayon siguradong ikaw ang pinakaastig. Panahon na para mag-relax ka, di ba? Akala mo tapos na ang martial exam. Ayun, tuluyan nang nawala ang pagdududa ko. Pero hindi mo alam, nabasa ko na lahat ng galawan mo. Ikaw mismo ang sakuna. Patutunayan ko yan. Nakakatuwa si Beethoven, number 11 sa mga violinist. Isang Hoshu plus Beethoven, astig. Kaya mo bang panindigan ang yabang mo? Sumunod ka kay Hoshu sa loob. I-record mo lahat ng mangyayari sa kanya sa mahiwagang lugar. Lalo na kapag buhay at kamatayan na ang labanan. Siguradong hindi ko bibigwin ang tiwala ng hepe. Hushu. Nasa bingit ka ng buhay at kamatayan. Siguradong mabubuking ang tunay mong pagkatao bilang sakuna. Maghihintay ako ng buong tapang. Amoy dugo. Tatlong buntot na puting alupihan. Xiaowan, maghanda ka sa laban. Klaro ang talam ng tubig ni Luo Shen. Xiaowan, sa kaliwa. Halimaw na may ranggong pandigma.
Xiaowan, mag-ingat ka. Kayang mag-multiply. Hanapin ang lakbay bayani. 侠客星。击杀破军级异兽，羊眼升至5阶，力量和敏捷大幅强化。同时，如想避免蛇化，请于1个月内再次进食。现在，请您在以下3个技能中选择一个。1. 变身，此技能可以让你通过接触复制其他人的身体和服饰，是72变的3阶技能，你将和对方上变的完全技能，复制的接触时间为7秒。2. 哮天犬召唤1级，你可以通过此技能选择一只犬科动物进行契约绑定，增强战力。3. 事情1级，当危险即将发生时，你有80%的概率在头脑中提前收到提示，用以做出应对。 Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Sumama ka sa akin, ayos ba? Uy, di ba si Hoshu yan? Salamat sa hirap mo. Tulungan mo akong hulihin ang puting alupihan. Zhou Chengai, hindi ka talaga matigil, no? Labas na. Pakituruan mo pa ako. Hoshu, akala mo ba ang galing-galing mo? Si Ginoong Beethoven ay level 6. Patayin ka parang manok lang. Payong kaibigan, ibigay mo na ang puting alupihan. Pwede kitang patayin nang hindi ka na mahihirapan. Chen Yanwan, anong mapapala mo sa pagsama sa basurang yan? Mas mabuting sumama ka sa akin. Sigurado akong mabubusog ka at masisiyahan. Nananaginip ka lang, nakakainis. Hindi mo kilala si Ginoong Beethoven, huwag kang makialam. Ito na si Beethoven. Yung tao na yun, lagi akong minamanmanan. Tama, ganito nga, itulak mo siya sa sukdulen. Kailangan makuha na ng ebidensya na siya ang sakuna. Hindi pwedeng mabuking ang pagkatao ni Yang Zi. Kaya kailangan magpatuloy magpanggap bilang libay. Zhou Chengai, mag-ingat ka kay Hoshu, baka umatake ng palihim. Zhou Chengai, anong nangyari sa'yo? Hindi tama. Hindi ikaw si Zhou Chengai. Zhou Chengai, mag-ingat ka kay Hoshu, baka umatake ng palihim. Saan na naman nagtago si Hoshu? Nandyan si Hoshu. Beethoven, nababaliw ka na ba? May lakas ka bang kalabanin ako? Hintayin mo ako. Papatayin kita. Tingnan mo, ikaw na naman. Sino mag-aakala na ikaw pala ang Wukong? Marunong ng 72 anyo ka pala. Anong Wukong? Tama na ang pagpapanggap mo. Beethoven, baliw ka ba? Naglalakas loob kang saktan ng amo mo. Gusto mo pa ba ng bayad niyan? Ayos din ang acting mo ah. Sino sa inyo ang tunay na Zhou Chengai? Bakit may isa pang ako dito? Beethoven, anong nangyayari? Magkamukha kami. Hushu hindi si Libay. Siya si Wukong. Kaya niyang gayahin ang itsura natin. Ikaw ang peke dito. Ako ang totoo. Ako ang tunay na Zhou Chengai. May paraan para malaman kung sino ang totoo. Yung mukha ni Wukong kapag nabugbog, bumabalik sa dati. Kaya niyang bumalik sa orihinal na anyo. Hindi pwede. Kailangan ko pa ang gwapong mukhang to. Pangligaw pa sa mga babae. Hindi siya maglalakas loob. Peke siya. Hushu, ikaw tong abala dito. Ibabalik ko sa'yo ang suntok mo. Tama na ang laban. Beethoven, slow ka ba? Ako talaga ang tunay na Zhou Chengai. Ikaw ba ang boss bow? Pinadala ka para magulat sa pamilya Zhou. Nagulat ka ba o natuwa? Hindi mo in-expect, no? Sorry, young Master Zhou. Ang gwapo at astig kong mukha.
Huwag mo sanang sirain ang itsura ko. Anong top tier assassin daw? Parang aso lang naman. Isa ka lang na pinatumba ni Hoshu. Isa kang tanga na gusto lang sumama sa grupo. Gusto mo bang maging aso ko na tumatahol sa langit? Gusto ko. Tapos na ang kontrata. Simula ngayon, Mau-Mau na pangalan mo. Ayos, Young Master Joe. Nailabas mo na ang sama ng loob mo. May Hoshu pa tayong kailangan harapin. Sobrang pagod na ako. Kailangan mag-ingat tayo sa susunod. Hindi ko inakala, Hushu, yung abalang iyon pala ay nasa listahan ng mga hari. Wukong. Mali kayong lahat. 你们都错了。 Hindi ako si Wukong. Ako si Yang Qiang. 杨戬， Ikaw ang salot. 杨戬又如何？ Ako ang 6 na antas na Beethoven. Paano nangyari yun? Turn mo na pala. Ayoko. Ang tatay ko si Zhou Changfeng. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ayos ka, Yang. Ako si Beethoven, nakapatay na ako ng di mabilang na tao. Ngayon lang ako nakatagpo ng kalaban, bilang isang music hero. Siyempre, ang huling tugtugin ay para sa awit ng kagalakan. Mau-Mau. Bigyan mo siya ng 1 segundo ng freeze. Awit ng kagalakan. Hayaan nating malunod ang mundo sa musika. Doon, nararamdaman mo na ba ang ganda ng musika? Ngayon na mismo. Oo. Ano? Hindi ko pa natatapos ang awit ng kagalakan. Magaling ang ginawa mo. Nabalitaan ko na hindi na pinoprotektahan ni Din Bao si Hishu. Inirekomenda pa niya sa iyo ang assassin na si Beethoven. Pero pagdating ni Beethoven sa Chongshi, bigla na lang siyang naglaho. Zhou Changfeng, saan mo siya pinadala? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tatanungin kita ulit, nasaan na si Beethoven? Security, ang bastos na babaeng ito. Palayasin niyo rito. Lahat ng security mo, tulog sa labas. Sino ka ba talaga? 你是什么人？ Ako. Ako ang tiya ni Hishu. 小姨， Isa rin akong tagapagising. 觉醒者 Isang 弗洛 Freud. 伊德。 Hindi. Sabihin mo sa akin, nasaan na si Beethoven? Nasa loob ng Secret Realm para patayin si Hishu. 和煦， Xiao Wan, gising. Xiao Shu, ayos ka lang ba? Tia, bakit po kayo nandito? Nalaman ko kay Zhou Changfeng. Nagpadala siya ni Beethoven para patayin ka. Pwede ba akong hindi pumunta? Sinabi sa inyo ni Zhou Changfeng. Nakalimutan mo na ba kung anong sequence ko? Ay ikaw ang pumatay sa kanya. Ang galing mo talaga, Xiao Shu. Huwag ka nang mag-alala mula ngayon. Gagantihan ka sana ni Zhou Changfeng. Bakit? Ginawa ko siyang baliw. Tia. Anong level ka na bang Freud ngayon? Level 9. Isang level 9 na Freud. Nakakatakot naman. Kapag sinubukan niyang basahin ang alaala ko, malalaman niya ang sikreto ko na isa akong sakuna. Oh, ano, nagulat ka ba sa lakas ko, na hindi ka na makapagsalita? Oo po, ang lupi niyo talaga, Tia. Siya nga pala, may isa pang bagay. Patay na si Din Bao. Ano? Pinatay siya ni Neza ng Bayan Society. Patay na si Din Bao. Tapos na rin ang pamilya Joe. Wala na ang 2 banta. Sa wakas, makakahinga na rin ng maluwag. Ang susunod na lang ay ang pag-aaral sa Imperial University. Tara na, uwi na tayo. Hinto, Hishu. Ikaw ang sakuna. Kung hindi, paano mo mapapatay si Zhou Chenggai at si Beethoven? Pinaghihinalaan pa rin ako ni Sir Simizen. Bakit ba mahal na mahal mo ako? Hinabol mo pa talaga ako hanggang dito sa Secret Realm. Gaya ng dati, kailangan mo ng ebidensya. Huwag mong subukang suran ang Xiao Shu ko. May video recording ako. Ipakita mo sa lahat para makita nila. Ako si Hishu, wala akong itinatago kaya wala akong dapat ikatakot. Bakit kampante pa rin siya? Hindi kaya hindi nakuhanan. Hindi ko na naman ba siya nahuli sa akto? Anong problema, Sir Simizen? Di ba may video recording?
Hindi ba ito ang ode to the gallant ni Levi? May mali ba rito? Sinasadya ito ni Hishu. Siguradong lumabas ang tunay niyang anyo bilang sakuna. Hindi ako ang gumawa ng usok na iyan. Ikaw, bilang isang Levi, imposibleng mapatay mo ng mag-isa ang isang level 6, na si Beethoven at si Lubu. Mahirap bang tanggapin na henyo ako? Si Mizen, sabi mo, matanda ka na rin naman. Bakit mo pa sinusundan ang batang yon? Hindi talaga makalagpas. Hishu, huwag na nating pansinin siya. Hishu, ako mismo ang magpapatunay na ikaw ang sakuna. Maganda rin pala ang Imperial University. Grupo ng Proyektong L. Nandito na ako. Ang huling layunin ng pananaliksik na ito ay gawing parang baril ng body temperature ang L-ray. Portable na tagaputok. Ice-scan mo nga. Malalaman agad kung nabigla ang utak o hindi. Kung magawa talaga natin ito, lahat ng sakuna sa mundo ay talagang magpapakita na. Pero may dalawang problema. Una, kailangan natin ng tagapagising ng espiritu na mas mataas sa ikawalong antas para magpatakbo ng eksperimento. Kaya kung lutasin ang problemang yan, ang tiya ko ay isang ikasyam na antas na Freud. Ayos yan. Pwede ba siyang imbitahan sa Imperial University? Basta ako ang magsabi. Siguradong papayag ang tiya ko. Inaanyayahan kitang sumali sa grupo ng Proyektong L. Ito ang pinakatamang desisyon na nagawa ko. Ano ang pangalawang problema? Kaya rin nating lutasin ang problemang ito. Matindi ang konsumo ng magic crystal ng espiritu. Wala nang laman ang imbakan. Sa itim na pamilihan lang ng mag-odo makakabili. Ako na ang tatakbo para bumili. Isa ka lang namang baguhan. Hindi ka bagay maging bodyguard ng procurement team. Mas bagay siya kaysa iba. Siyempre, siya ang pinakaastig na baguhan na nakita ko. Nakita ko na ang pinakamalupit na baguhan. Bakit kahit saan, nandyan ka? Kaklase ni Hishu. Huwag mong akalaing madali mo akong matatakasan. Ikaw nga ang parang multo na hindi umaalis. Si Simizen ng Bureau ng Espesyal na Pamamahala. Siya ang mamamahala sa pananaliksik ng grupo ng Proyektong L. Chief Simizen. Sa mission na ito sa Mag-Odo para bumili ng Magic Crystal. Si kaklase Hishu ang magiging bodyguard. Oo, naniniwala ako sa kakayahan ni kaklase Hishu. Siguradong magiging maayos ang transaksyong ito. Tama. Hindi bibigwin si Chief Simizen. Sa mission na ito sa Mag-Odo para bumili ng Magic Crystal. Ikaw ang leader ng maliit na grupo. Si Hishu ang nakakataas. Oo, Chief. Hindi ba kayo kampante sa kanya? Kailangan ko ba siyang bantayan? Matalino ka naman. Matagumpay na natapos ang mission na ito. Ang aplikasyon mo para sa Imperial City Residency. Magkakaroon ng resulta. Chief Simizen, huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong matatapos ko ang mission. Sige, mag-ingat ka. May nakuha akong balitang underground. May isang bulag na ganggang na ikapitong antas. Nakabantay din siya sa batch ng magic crystal na ito. Mag-ingat ka talaga. Kung hindi mo kaya, tumakbo ka na lang. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa magic crystal. Tiya, huwag kang mag-alala. Pag nakita ko ang bulag, tatakbo agad ako. Ganggang. Sakto ang dating mo. Gamitin ang kamay niya para sirain ang magic crystal. Kung ganito, titigil ang proyekto. Kahit si Simizen ay hindi magdududa sa akin. Babala sa mga bisita ng dormitoryo. Sa loob ng 24 na oras, papasok na sa yugto ng serpentisasyon. Kinakailangang sakupin ang mga tagapagising na nasa antas 3 pataas. O kaya naman, crystallized beast ng sakuna. Kung hindi, tuluyang magiging serpentisado. Hindi na ito maibabalik sa dati. Dapat siyang mamatay. Crystallized beast ng sakuna ni Ganggang. Kailangan ko ring kunin ito. 魔都就是不一样啊，酒店都要更奢华。何须老弟，我跟你一个房间呗，省点住宿费。我都可以。这人怎么回事？这么自来熟。 Magpahinga ka muna. Hindi lahat ng swerte ay mababaw. Kailangan kong ipaalam kay Ganggang. Saan tayo magpapalitan bukas? Paimbite siya para agawin ako. Pagkatapos, mag-isip tayo ng paraan para sirain ang magic crystal. Feige, gusto mo bang bumaba at uminom sa bar? Isang baso lang. Sabi nila, ang nightlife dito sa Mag-Odo ay astig daw. Mahilig talaga akong uminom. Pero may mga importanteng bagay pa tayo bukas. Isang baso lang naman. Mag-relax ka lang. Hindi naman makakaabala. Ikaw na lang ang pumunta sa bar. Hindi ba magsiselos ang girlfriend mo? Pupunta lang naman para uminom at mag-relax. Maiintindihan ako ni Xiaowan. Sige, isang baso lang. Mukhang may napusuan si Feige na maganda doon. Sige na, bihira ang ganitong pagkakataon. Hindi yata maganda yan. Hindi ako sanay makipagkilala sa mga babae.
Pupunta muna ako sa CR. Uminom ka muna dyan. Sir, mag-isa ka lang ba? 一个人吗？ Pwede mo ba akong ilibre ng isang baso? Siyempre. Oo naman, walang problema. Waiter, isa pang baso dito. Busy ako ngayon. Pakihatid ang ginoong ito sa loob ng kwarto. Majay gising din siya agad. Pwede mo bang gawin yun para matulungan akong pigilan siya? Walang problema, boss. Hindi ba madalas lumitaw sa lugar na to? Nasaan na siya? Bulag. Anong meron? May narinig ka ba? May balita ka ba kung saan magaganap ang palitan ng Magic Crystal? Wala talaga. Puro walang kwentang gamit. Boss, ingat sa buhay. Sino? Boss, may papel na nakadikit sa itak. Bukas, alas 3 ng hapon. Ang Magic Crystal ay nasa Longto Alley ng itim na pamilihan. Magkikita sa tindahan ni Wuma. Boss, totoo ba ito? Baka naman patibong lang yan. HMM. Malalaman natin bukas kapag pumunta tayo. Kahit patibong pa yan. Ako pa, isang ganggang na antas 7. Anong dapat katakutin? Matapang ka ah. May lakas ka ng loob matulog sa tabi ng misis ko. Tingnan mo, hindi ba kita kayang patumbahin, HMM? Wala akong Hishu dito. Saan napunta si Hishu? Boss, sapat na ang pera ko. Pakawalan mo na ako, Feige. Malapit na rin naman. Wala akong nakitang babae. Sila muna ang sumayaw. Hindi mo pa rin aaminin. Tingnan mo nga ito. Ano to? Peke lang lahat yan. Akala mo ba hindi ko alam? Feige, totoo man o hindi, hindi ko na iniintindi. Kapag nalaman ang tungkol sa bagay na ito, mawawalan ka na ng trabaho sa Imperial University. Kuya, nakuha mo na ang pirma, kaya pagbigyan mo na si Feige. Burahin mo na ang recording na iyon. Hindi sana ako nagpadala sa ganda. Kung hindi, hindi sana ako nahulog sa patibong na ito. Pare, huwag mong ipagsasabi ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Bilang isang estudyante, paano ka nakalikom ng ganoon kalaking pera? Hindi biro iyon, di ba? Pare, tunay kang kaibigan. Bakit ang kapal ng suot mo ngayon? May sipon ako. Ayaw ko lang na mahawa ka. Dapat tayong mag-ingat ng husto. Ang lugar na ito ay pugad ng mga ahas at daga. Huwag tayong magpahuli sa paningin nila. Pagkagising ko kanina, puno na ng kaliskis ng ahas ang katawan ko. Kulang sa 2 oras bago ako tuluyang maging ahas. Mag-ingat ka. Salamat sa pagtulong sa akin na makuha ito. Ibigay niyo sa akin ang Magic Crystal. Maaari ko kayong patayin ng mabilis at walang sakit. Isang bulag lang, nangangahas pang hamarang sa daan namin. 3 panganib sa isa. Ikaw ang sakuna na si Ganggang. Mukhang may talas ang iyong paningin. Pagtakas sa tubig. Kawili-wili ang Diyosa ng ilog. Ngunit sayang, napakahina niya. Xiaowan. 我没事。斩将！至少是7阶的共攻。 Hindi masama, hindi masama. Nakaharang ka sa 2 atake ko. Karapat dapat kang purihin. Nasa kamay ko na. Hindi.
Hindi natin hahayaang makuha niya iyon. Mumunting laro lang iyan. 既然你急着送死， Hishu. Isang hamak na libay lang, nangangahas pang lumaban sa 反 akin. 抗我， Isang bulag lang, nangangahas pang magnakaw sa Imperial University. Matigas ang loob mo. Ngunit hindi ka may iligtas ng katigasan mo. Sa pagkakataong ito, tikman mo ang hapdi ng libu-libong karayom sa iyong puso. 10 hakbang para pumatay. Walang bakas ng dugo sa malayo. Hishu. Pare, huwag ka nang magpumilit, tumakas ka na. 你连 Hindi mo man lang 靠 ako 近我都做不 malapitan. 到，拿什么 Paano ka pa 反 makakalaban? 这 Ang 一切 espadang ito ang tatapos sa 送你上 iyo. 路 Sino ang nagsabing kailangan kitang lapitan? 用水 Gagamit ka 对 ng 付 tubig 更多 laban kay Gonggong. Napakakahangalan. 你不是 Hindi 要 ba 水 tubig 吗 ang gusto mo? 给你 Heto ang sa iyo. Pagtakas sa tubig. Lintik, gumana iyon ah. Basta't matalo kita, ayos na. Naghahanap ka ng kamatayan. Yari na talaga. Nagalit na ng husto si Gonggong. Hishu, tumakas ka na. Ginamit mo ang maduming paraang iyan para sirain ang pinakamalakas kong atake. Ang ikapitong antas ng kapangyarihan ay hanggang dito lang pala. Hanggang dito lang pala. Papatayin kita. Tapos na talaga. Sa pagkakataong ito, wala na talagang pag-asa. Hishu, ilag. Ngayon na. Gagamitin ko ang lakas ng pagsabog na ito para wasakin ang magic crystal. Naghahanap ka ng kamatayan. Babala, malubha ang sugat ng gumagamit. Bumibilis ang proseso ng pagiging ahas. Natitirang oras, 10 minuto. Hindi maaari. Kapag naging ahas na ako, hindi na ako kailanman magiging tao muli. Magic Crystal. Wala na ang Magic Crystal. Ikaw talaga, baliw ka. Dahil sinira mo ang Magic Crystal ko, bayaran mo ng buhay mo. Anong nangyari? Parang lumakas ka ah. Kailangan kitang patayin. Ang yabang ng dating mo. 气 Ginamit mo ba ang tunog para hanapin ako? Tama ba? Kung manloloko ka, ibang tao na lang. Sige, patayin mo na ako.
Buti na lang, hindi ako naging ahas. Akala ko magiging halimaw na ahas na ako. Mukhang hindi niya ako nakita. Akala ko magiging halimaw na ahas na ako. Nakita kita, duguan ka at nakahandusay doon. Grabe, muntik na akong himatayin. Nag-aalala ka talaga sa akin. Kainin mo na yung mansanas mo. Hishu, lahat ng magic crystal mo, wasak na. Wala ka bang gustong sabihin, Chief Simizen? Muntik na akong mapatay ni Gonggong. Magic crystal lang talaga ang iniintindi mo. Chief Simizen, pwede akong magpatotoo. Hishu, ubos na talaga ang lakas niya. Si Gonggong, 7th level yan. Kung hindi lang lumaban ng todo si Hishu, patay na tayong tatlo doon. Si Hishu, ginawa lahat para mabawi ang magic crystal. Muntik na akong mapatay ni Gonggong. Paano mo nasabing ganun siya? Hishu, ayos ka lang ba? Professor Lin, pasensya na sa magic crystal. Basta walang nasaktan, ayos na. Kung wala na ang magic crystal, maghahanap tayo ng paraan. Professor Lin, itong batch ng magic crystal, mahalaga ito sa progreso ng grupo ng Proyektong L. Chief Simizen. Kung nasira ang magic crystal, kasalanan ni Gonggong yan. Tama nga, buhay pa tayong nakabalik. Ayos na yun. Si Hishu, tunay na bayani. Bakit mo siya kinukwestiyon ng ganyan? Tama na. Chief Simizen, talagang binigay ko na lahat. Sobrang lakas ni Gonggong. Si Gonggong na yun. Paano niya nalaman na bibili kayo ng magic crystal? Lugar ng transaksyon. Hindi ko talaga alam. Sakto ang dating ni Gonggong. Nakita ko ang mismong labanan. Wala na ang core niya. Baka nasira nung labanan. Hindi. Yung sugat na yun, gawa ng tao. Hula ko, may gumawa nun. Hindi dahil sa sakuna. Ibig niyo bang sabihin, may nag-akit kay Gonggong para agawin ang magic crystal? Hindi lang magic crystal ang habol. Gusto nilang gamitin si Gonggong para sirain ang magic crystal. Si Hishu ba, may solo mission sa Mag-Odo? Wala talaga. Nasa harap ko lang siya palagi. Pero, naalala ko, may astig akong plano. Pwede nating ilantad si Hishu bilang sakuna. Kahit nawasak ang magic crystal ng grupo L7. Hindi titigil ang proyekto. Ayon kay Ginoong Simizen, may nahanap ng kapalit na material. Ang plano para tapusin ang sakuna sa buong mundo, magpapatuloy pa rin. Ano? Kalahating panuntunang pagpatay. Ito ba talaga ang tunay na lakas ni Yang? Dahil umabot ka na sa ika-6 na antas, nakamit mo na ang pamagat ng tunay na karapatan ng dalawang ginoo. Ang mga kakayahang maaari mong piliin. Ngayon ay naging 4 na ang pagpipilian mo. Isang Asulok Divine Eye. Ito ay isang kakayahan na may kalahating panuntunan. Mula sa iyong ikatlong mata, maglalabas ng isang maliwanag na pulang dobleng sinag. Magdudulot ito ng matinding pinsala. Kasabay nito, tuluyang pipigilin ng kalaban sa loob ng 3 segundo. Ang pinsalang dulot ng sinag ay tunay na pinsala. Hindi ito kayang pigilan ng anumang kagamitan o mekanikal na proteksyon. 2. Sigaw ng langit, kulog ng kalahating panuntunan. Ang alaga mong sigaw ng langit na aso ay aatake sa kalaban. Kapag tinamaan nito ang kalaban, magpapakawala ito ng isang kidlat na may napakalaking pinsala. Ang kakayahang ito ay may isang segundong epekto ng pagkakakulong. Walang sinuman ang makakawala sa iyong pagkakakulong sa kahit anong paraan. 3 pagbabagong anyo. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan sa iyo na sa pamamagitan ng paghawak, makopya ang katawan at kasuotan ng iba. Ito ay isang kakayahan ng ika-3 antas ng 72 pagbabago. Ikaw at ang kabilang panig ay magiging magkapareho, ngunit hindi mo makukuha ang kanilang mga kakayahan. 4 na babala, unang antas. Kapag may panganib na paparating, mayroon kang 80% na posibilidad na makatanggap ng babala sa iyong isip bago pa mangyari, upang makapaghanda ka agad. Mga kakayahan pagkatapos umabot sa ika-6 na antas. Grabe, sobrang astig nito. Kaya pala sinabi ng sistema noon, pagkatapos ng ika-6 na antas ni Yang, magiging sobrang lakas siya. Pakipili ang iyong sagot sa loob ng 1 minuto. Pinili ko ang Soul Lock Divine Eye. Aabot ako sa ika-7 antas bago piliin ang sigaw ng langit, kulog. Hindi ba tiyon ang tunay na walang talo sa harapan? Siyang pagkatapos ng ika-7 antas, hindi na kailangang matakot sa kahit sino.
Kung gusto mong magpatuloy sa pag-angat sa ikapitong antas, pakisagawa ang misyon ng langit, pumatay ng isang taong mas mataas ng isang antas sa iyo, o ng mas mataas pang kalahating panuntunang serye. Ano ang magaganda sa kalahating panuntunang serye? Anong nangyari? May mga kasama sa unahan. Ang kaliitan ng sangkatauhan, may paparating na mas mabagsik na halimaw. Tapos na talaga tayo. Hishu. Ganito lang ba kalakas? Sa lakas kong ito, kahit pangkamot lang, hindi sapat. Mga maliit na insekto ng sangkatauhan. Kahit ang kaliskis ng hari, hindi ninyo kayang basagin. May lakas loob pa kayong tumayo sa harap ko. Kung kainin ko kayo, siguradong malaking pakinabang. Nakakapagsalita ba ito? Ito ay isang halimaw na antas hari. Mamamatay tayong lahat. Lahat tayo'y mamamatay dito. Awit ng dragon ng tubig ng Diyos. Maliit na ulo ng bata. Malaki rin pala ang bulaklak ng tubig. Gusto mo ba akong paliguan? Kung hindi kayang talunin ni Hishu, mabuti pang umalis na tayo. Ngayon, wala ni isa ang makakaalis. Ang hari ay natulog ng matagal. Nagising ako, tamang-tama para gawing almusal kayong lahat. Ikaw si Yang. Nasa kanya na ang kutsilyong iyon. Hanggang antas 6 na. Saksak ni Yang. Bilis. Takbo na. Ngayon mo pa gustong tumakas, huli na. Nakakandadong mata ng kaluluwa. Ginoo, nagkamali po ako. May pamilya po akong inaalagaan. Huwag mo akong patayin. Alam ko kung nasaan ang simbolo. Alam ko kung nasaan ang puso ng lihim na daigdig. Ayokong mamatay. Relax lang, hindi masakit. 3 talimp ng dobleng talam na kutsilyo. Nahanap na kita. Babala, malaking enerhiya ang pumapasok. Sobra na ang dinadala ng katawan. Hindi pa siya nagigising. 3 araw na. Hishu.
Buhay pa ako. Patay na raw pero nakakapagsalita pa. Sinipsip ng host ang simbolo ng kambal na lihim na daigdig. Yang, umangat ka na sa antas 7. Ito na ang antas 7. Hindi na kailangang gawin ang misyon. Binabati kita, nakakuha ka ng isang default na auxiliary skill. Kaluluwang hangin ng langit. Kapag inatake ka ng anumang mental na lakas, kaluluwang hangin ng langit, ang iyong utak, ay magkakaroon ng isang segundong ganap na depensa. Kasabay nito, mawawala lahat ng status effect na ipinataw sa iyo. At maglalabas ng babala, hindi na kailangang ipakita ang skill. Pinili ko ang sigaw ng kulog sa langit na skill. Hindi ko inakala, sa susunod na lihim na daigdig, 2 antas agad ang itataas. Sobrang panalo nito. Bumagsak ang kambal na lihim na daigdig. Napatay ang hari ng pambihirang halimaw. Nawala ang simbolo ng lihim na daigdig. Pinaghihinala ang nakuha ni Hishu. Nawala ang simbolo. 2 beses nang nasira ang kagamitan ng pangkat L. Nawasak ang kristal ng mahika. Lagi kang nandoon tuwing may nangyayari. Pero wala pa ring ebidensya para mahuli ka. Sir, ipinatawag ako sa imperial na lungsod. Pwede bang magkape muna tayo? Mag-usap sandali. Sir. Kumusta ka nitong mga araw? Huwag mo na akong tawaging sir. Nagbitiw na ako sa tungkulin. Bakit? Ako ang nagplano. Gusto kong patunayan na si Hishu ang Zai. Hishu, bakit ka pa rin nagdududa sa kanya? Pinaniniwalaan ko ang kutob ko. Hanggang ngayon, ganoon pa rin. Hindi ko na binabanggit si Hishu. Kung tutuusin, noong nakaraan, nahuli ko ang isang yang na antas 3. Marami akong ginastos na lakas doon. Saksak ni Yang. Ang yang ng serye 181, dati, napakamahal. Talagang mabilis. Walang gaanong lakas ng atake. Baka nga dahil din doon. Sa serye ni Yang, bihira talaga ang mga sakuna. Nalaman lang natin yan pagkatapos ng investigasyon. Si Yang, sa ika-6 na antas pa lang siya tunay na Magi gising. At kaya nilang itago ang 2 mata. Katulad ni Wukong, marunong din silang magbago ng anyo. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko, siyang lang ang magiging malakas pagdating sa ika-6 na antas. Bakit? Anong problema, Lizzie? Si Li Bairin, sa simula, walang masyadong kakayahan. Mabilis lang talaga siya. Bakit? Anong meron? Si Hishu, tuwing may labanan, laging may suot na sombrero. Kahit sa pagsusulit o sa lihim na mundo, pareho lang. Palaging maingat na maingat siya sa sarili niya. Sinasabi mo bang si Hishu ay si Yang? Si Yang, mabilis talaga ang kilos. Kayang talunin ang kakayahan ni Libay. Sa simula, halos walang pinagkaiba ang dalawa. Pero baka haka-haka lang din ito. Noong sinira ang pekeng kagamitan, si Hishu iyon. Nagbago siya ng anyo, parang si Lolo Kiao. Lahat ng paliwanag niya, may saysay. Si Hishu, siya si Yang. Kailangan mo siyang hulihin. May ebidensya ka ba? Hindi na ako bahagi ng ahensya ng pamamahala ng mga pambihirang gawa. Hindi na kailangan ng ebidensya. Sobrang talino ni Hishu. Hindi siya mag-iiwan ng kahit anong bakas. Aarestuhin ko siya ng diretso. Baliw ka ba? Paano kung isa siyang nagising? At estudyante pa ng imperial na universidad? Kung papatayin mo siya, krimen yan. Isa siyang salot. Punong opisyal, si Ma Shen. Punong opisyal, sigurado ka na ba talaga? Kung magpasya kang patayin ng isang nagising, mabigat ang kasalanan mo. Malaking krimen ito. Pag ginawa mo na, wala nang balikan. Hindi na ako bahagi ng ahensya ng pamamahala ng mga pambihirang gawa. Hindi ko na kailangang sundin ang mga patakaran nila. Ang target ay si Hishu. Ang serye ay tila si Yang. Lubhang mapanganib. Kung may lumaban, walang pag-aalinlangan, patayin kung kinakailangan. Oo. Pero, Wen Yuan, hindi mo na kailangang pumunta. Ito ay isang personal kong usapin. Sasama ako sa iyo. Kung si Hishu talaga ang nasa likod nito, walang ibang dapat sisihin kundi ako. Paano kung hindi siya? Punong opisyal. Sana mali ang hinala mo. Umalis na tayo. Hishu, kakalabas mo lang ng ospital. Dapat magpahinga ka pa. Ayos na ako ngayon. Kung magpapahinga pa ako, baka magkalumot na ako dito. Si Xiaoshu, bata pa lang, likas ng malikot. Hindi mapakali. Si tita ang pinakakilala ako. Ako rin, unti-unti kitang mauunawaan. Anong nangyayari, Hishu?
Sima Shen, opisyal. Grabe ang paghahanda nyo ngayon. Hishu, ganito ba kalaki ang eksena para lang imbitahin akong magtsaa? O baka naman? Yang. Ano bang pinagsasabi mo? Gising na siya, may kapangyarihan na. Siya si Libay. Kayang-kaya niyang magkunwari. Hindi ba? Sima Shen, wala kang ebidensya. Ebidensya. Hindi na ako tao ng ahensya ng pamamahala ng mga pambihirang gawa. Hindi ko kailangan ng ebidensya. Hishu. Ngayong araw, dumating ako rito, para tapusin ka. Kung gusto niyong galawin siya, dadaan muna kayo sa akin. Sima Shen. Nasisiraan ka na ba? Umalis ka dyan. Ayokong madamay ang mga inosente. Imposible. Isa kang tao ng pamahalaan. Handa ka bang ipagtanggol ang isang tinuturing na salot? Kahit hindi siya si Zai, para sa akin, pamilya pa rin siya. Siya ay pamangkin ko. Kung sino man sa inyo ang magtatangkang galawin siya, ako mismo ang gagawa ng paraan para mabaliw siya. Subukan nyo, sige lang. Kapag may sumubok pang lumapit, huwag niyo akong sisihin kung hindi na ako magpapigil. Gu Xinren, hindi ko pinapayagan na atakihin niyo sila gamit ang inyong kapangyarihan. Saan mo dinala ang tita ko? Huwag kang mag-alala, ligtas siya. Sinamahan ko lang siya papunta sa isang lugar na malayo rito. Sima Shen, ako ang gusto mong patayin. Hayaan mong umalis si Xiaowan. Sinabi ko na, umalis ka para hindi siya masaktan. Kung hindi ka aalis, sabay-sabay tayong mamamatay. TSK. Ang ingay dito, parang piyesta. Wu Suwei. Anong ginagawa mo rito? Sima Shen. Hishu, kailangan kong dalhin ang taong ito. Utos mula sa itaas. Tama. Hishu. Ang simbolo sa loob ng kambal na lihim na daigdig. Ikaw ang sumipsip niyon, hindi ba? Paano niya nalaman? Kailangan ka ngayon ng bansa. Ano ang kailangan niyo sa akin? Kayang tukuyin ng simbolong iyon ang isang Zai. Malay mo, baka ikaw na ngayon ang naglalakad na detector ng Zai. Sumama ka sa akin para mag-research tayo. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Gawin ka naming test subject, parang daga sa laboratorio. Ni Multo, ayaw sumama. Walang kwenta. Hishu, sobrang delikado na siya. Hindi ako magpapakabait para lang pag-aralan niyo ako. Mas mabuti pang tapusin na lang ngayon. Isang tira, tapos lahat. Sima. Bakit parang lalong nagiging agresibo ka? Mukhang hindi biro ang binigay sa'yo ni Hishu na suntok. Paano? Sa tingin mo ba kayang pigilan ng isang tulad kong Wukong ang kalaban? Hindi niya ako kayang tapatan. Sima, nirerespeto kita bilang nakatatanda, pero ngayong araw, hindi ko na siya palalagpasin. Kung gusto mong lumaban, sasabay ako. Hishu, samantalahin natin ang pagkakataon at umalis na tayo. Hindi tayo makakatakas. Bayanshi. Ang rune ng kambal na lihim na daigdig ni Hishu. Hindi mo dapat kunin ang bagay na yan. Nakakatuwa. Pati Bayanshi natatakot din. Gusto ng bansa na gawing eksperimento ako. Isang makina na kayang tukuyin ng Zai. Malaking banta ang dulot ng Zai. Kaya kailangan nilang patahimikin ako. Pati mga tauhan ng Bayanshi gustong makisawsaw sa gulo. Grabe, kahit sino na lang, parang pusa't aso, sumasali na. Hishu, ngayong gabi kailangan kang mawala. Gusto akong patayin ni Sima Shen. Si Wu Suwei gusto akong hulihin. Pati Bayanshi gusto rin akong patayin. Ngayong gabi, siguradong magulo.
Bayanshi ang gustong pumatay kay Hishu. Ibig sabihin, hindi talaga kasapi si Hishu ng Bayanshi. Baka nga kaaway pa nila siya. Ngayong gabi, sino ang gustong pumatay kay Hishu? Ibig sabihin, kalaban ko na sila. Unahin nating tapusin ang mga tauhan ng Bayanshi na kasama sa Zai. Walang palalagpasin ni isa. Hishu, sumama ka sa akin. Poprotektahan kita. Ako lang ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Mga bata, papakitaan kita ng tunay na rocket gun. Serye 186, Neza. Matagal nang gustong makipagsabayan sa iyo ni Wukong. Jin Gubang. Tingnan mo ang baril ko. Shenlong Beikao-chan. Sobrang lakas ng konsumo ng space transfer. Hishu, pwede na ba tayong umalis ngayon? Hindi tayo makakatakas. Hindi nila ako tinantanan. Ang bilis ng reflexes ng batang to. Ang anino ng pagpatay ni Yeyinyang. Wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng buhay mo. Parang ako na yata ang pinakamaselan dito. Paano mo naman ako mahahanap? Neza na may 3 ulo at 6 na braso. Wukong, Fatty ang Xiangdi. Maliit na Neza. Medyo bata ka pa. Imposible. Ako rin ay kalahating alituntunin. Paano ako matatalo? Ikaw ay nasa ika-7 antas pa lang. Ako'y nasa ika-8 antas na. Paano mo ako lalabanan? Sa susunod, huwag mong hayaang maging Zai ka. Huwag mo nang habulin, opisyal. Malaki ang naging pinsala natin. Hishu, ano bang iniisip mo? Sasama ako sa'yo. Hishu. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Nakaka-curious lang talaga ako. Wukong sa ika-8 antas, kumpara kay Yang na nasa ika-7 antas. Sino ba talaga ang walang kapantay?